Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Thursday morning here in Houston, Texas. May 29, 2025. Thank you, Lord. Malapit nang matapos ang buwan ng Mayo. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat, Panginoon Isus. At kami po ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan. Upang ikaw ay aming kilalanin, itaas sa buong sanlibutan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. It's Thursday morning. Thursday morning here in Houston, Texas. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga. Hallelujah. Praise God. Karaos sa araw ng Miyerkules. Ngayon ay Huwebes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong mga pagbutihan, sa iyong mga kaanakan, na kanilang mga katapatan sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Lord Jesus. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are good at all times. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. We praise your name. We glorify your name. We thank you of how good and faithful God you are to us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you dahil hindi ka nagkulang sa amin. Minsan, tapat ka sa iyong mga pangako. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord. It's Friday morning. Ito ang ating motif sa linggong ito. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at tayo ay muling nandito upang siya ay ating sambahin, ating pasalamatan at siya ay ating itaas. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Ayan mga ka-Team Jesus, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Huwebes, May 29, 2025. Nakalimutan kong mag-love na naman doon para makumpleto na ni Sharon ngayon at bukas, the Lord willing, para agad nating maisama ang budget at mapadala. Hallelujah. Thank you, Lord, sa kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang provision. Praise the name of the Lord Jesus Christ. So ngayon ay May 29, 2025 at Huwebes ng umaga. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Ayan. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Glory to God Almighty. At tayo ay nandito na naman sa kanyang bahay upang siya ay ating purihin, ating pasalamatan. Ayan, para hindi tayo ma-rebuke mga ka-Team Jesus, kung kayo nandito na at narinig na ninyo ang ating gagawin na tayo ay magpuri na sa ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu,
Kaya, huwag na tayong mag-message diyan sa ating live kasi nga magpuri tayo, so mag-concentrate tayo, no? Na we have to guard our mind kung tayo ay magpupuri sa ating Panginoong Jesucristo, no? So makinig tayo, kumanta tayo, magpalakpak tayo, sumayaw tayo, umindak tayo. Dahil ito'y para sa Panginoon. Humiyaw tayo, sumigaw tayo. Para sa Panginoon ang gagawin natin sa loob ng ilang minuto. Kaya dapat ay maging ang minutong ito, maging special sapagkat ito'y ginagawa natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. So mag-umpisa na tayo mga ka-Team Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Andito ang aking buhay, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Father God. Woo! Hallelujah! Yes, Lord! Binibigay namin sa inyo ang pinakamataas na uri ng palakpak, standing ovation na palakpak, Panginoong Jesus, sapagkat ikaw ang nararapat at walang iba. Ikaw ang nararapat na kilalanin sa buong sanlibutan. Oh, hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Jesucristo. Kinikilala namin na wala po kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na parasan. At sinabi mo sa iyong mga salita, I am apart from me, you are nothing. So sabi mo, kung wala ka, wala kami. So ikaw ang aming tunay na parasan, you are the source. Hallelujah. Kami lamang po ay mga sanga, at kung wala ka sa aming Panginoong Jesucristo ay wala po kaming magagawa. Kaya andito kami, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili, sinusuko namin kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, sa isipan, sa puso, maging sa aming mga bibig, maging sa aming mga ikinikilos. Oh, hallelujah. Lord Jesus, sinusuko namin sa inyo ang lahat. Oh, hallelujah. Linisin mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord God. Thank you. Thank you sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, na kami rin ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nangangaway sa amin, sa mga taong galit sa amin, sa mga taong nananakit sa amin, Panginoon. Lord God, patawarin mo rin sila. Patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang mga ginagawa. Sa mga taong nanluloko sa amin, Panginoon, forgive them for they do not know what they're doing. Rebuke them, Lord. Rebuke, remind them, Father God, with your love, Lord, na mahal mo sila. At handa mo silang patawarin sa anuman pong kanilang mga ginawa, Father God. Hallelujah. Laban sa iyong mga anak. Lord, thank you so much, Father, for you are with us. You never leave us nor forsake us. Oh, hallelujah. We acknowledge the Holy Spirit in our midst today. Father, in the name of Jesus, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Lord Jesus, we acknowledge you that you are Lord, you are Savior, you are our King, you are our living God. Oh, hallelujah. We acknowledge your Holy Spirit in us today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God.
sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit, mag-usap po kayo sa bawat isa. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito ay aming maging gabay sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo, na ang aming focus, ang aming goal ay magaya kami kay Panginoong Kristo at upang mapurihan ng Diyos Ama sa darating na panahon. Yan po ay sasabihin ng Panginoong Kristo, "Well done, my good and faithful servant." Oh, hallelujah. Yes, yun po ang aming goal, Panginoong Kristo, na yan ay gagawin nyo sa amin, sasabihin nyo sa amin habang kami ay patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, na may pagpapakumbaba sa aming mga puso at may kagalakan na gawin kung ano man po ang nararapat sa iyong harapan. Father God, thank you so much. Thank you so much. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong cross, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan, ang iyong mga pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw na tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Hallelujah, para sa mga kanakan. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ! Welcome dito sa ating live. At ayan, so pag tayo ay nagbabible study, mga ka-Team Jesus, ayun ang ating dasal, no? Sino man yung gagamitin na boses ng ating Panginoon bawat linggo, ay huwag natin kalimutan na magdasal tayo, ideklara natin ang presensya ng Banal na Espiritu, at kumanta pa rin tayo, ganun yung kanta natin, kumanta tayo niyan, at yung ating, yung Welcome the Holy Spirit, at yun nga, ideklara natin kung sino man yung leader na pipiliin ng Diyos, servant leader, ay ideklara mo na itago ka, no, sa cross ni Panginoong Jesucristo, na hindi ikaw makikita, kundi siya ang kabutihan ng Diyos Ama. At ideklara mo rin na ang Bible study na ito, ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Ayan, at atin tong paniniwalaan, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Ayan, so andito na tayo, at tayo ay kahapon, at natuto tayo sa salita ng Diyos, no? Dahil nirebuke tayo kahapon, mga ka-Team Jesus. At ayan, tingnan ninyo, natuto tayo, at kapag tayo ay may pagpapakumbaba sa ating mga sarili at tinanggap natin na tayo ay nagkamali, so tingnan natin, o diba, kanina nagpuri tayo, mas nararamdaman natin ang presensya ng Banal na Espiritu kapag nakapokus tayo sa ating pagpupuri, kaysa yung nagpupuri tayo na hawak-hawak pa rin natin ang ating mga cellphones. So natuto tayo sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu upang mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, sa presensya ng Banal na Espiritu, at maranasan natin ang Kanyang gabay. Maranasan natin ang Kanyang conviction, yung Kanyang, anong tawag nun, discernment of the Holy Spirit, na marinig natin ang Kanyang pagsasabi, ang Kanyang mga bulong. Kasi ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, hindi yan sumisigaw sa atin, mga ka-Team Jesus. Siya nga ay bunga nga ng gentleness yan kindness, gentleness, goodness. So hindi yan sumisigaw sa atin ang Banal na Espiritu. Siya ay bumubulong lamang. No, bumubulong lamang. Anak, ganyan. So kung wala tayong closeness sa Banal na Espiritu, hindi natin mararanasan yung Kanyang discernment. Pero kapag malapit tayo sa Holy Spirit, naririnig natin ang Kanyang bulong. Ang demonyo, kapag siya ay nakikipag-usap sa atin, sumisigaw yang demonyo. Nag-a-accuse sa atin yan, ang demonyo. Ikaw ay walang kwenta. Yan, kaya gumagamit siya ng mga taong sa paligid natin, kagaya ng mga kaibigan natin, mga mahal sa buhay natin, nanay, tatay, no, mga kapatid, asawa, bana. So gumagamit siya ng mga instrumento para sigawan tayo, para magalit yung taong ito sa atin, sigawan tayo, sabihan tayo na wala kang kwenta,
pulpol ka, bugo ka, ganito, ganyan ka, ganon ka, ganyan ka. O, sumisigaw yan. Yan ang demonyo. Kapag may nakakarinig ka na magaganyan sa'yo, i-rebuke mo ang espiritu na yan sapagkat hindi yan galing sa Diyos. I rebuke that spirit that is in you right now in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Ganon ang gawin mo para sa gano'n umalis yung masamang espiritu na yan sapagkat gusto ng masamang espiritu na saktan tayo kaya sinisigawan niya tayo, gumagamit siya ng mga taong mahal natin upang tayo ay saktan. Kaya nga kailangan put on you the whole armor of God para yung ating puso, breastplate, no, ay maingatan at hindi matamaan ng mga palaso ng kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit niya sa ating mga mahal sa buhay na yon ay kanyang gamitin at magkapagsalita sila ng mga masasama sa atin, no? Pero kung tayo naman ang gagamitin ng demonyo, wag niyong hayaang gamitin kayo ng demonyo sa pamamagitan ng galit ninyo at kayo makapagsalita ng kung ano-ano. Sapagkat sabi nga, we have to guard our mouth kung ano man yung ating sasabihin, lalo na kung tayo ay naiinis, tayo ay nasasaktan, tayo ay galit. So lumalabas doon ang mga masasamang salita. Lumilipad ang mga masasamang salita, mga kapatid Jesus. Kaya huwag ninyong hayaang mangyari yan sa inyo. Okay? So huwag tayong magpagamit sa demonyo para masaktan natin ang ating mga mahal sa buhay. At kung hindi man natin napigilan, anong sabi? There are three words, no? Na kailangan nating gawin. So, 3 words yan. Marami yan. 3 words. Una, I am sorry. Meron ding 3 words, I love you. Di ba? Huwag tayong gumamit maraming mga 3 words, pero ang gamitin nating 3 words ay yung positive, hindi yung I hate you. Diba? So may mga 3 words din, pero ang gamitin nating 3 words ay yung mabubuti na makikita ng ibang tao, makikita ng ating pamilya, makikita ng mga taong nasa paligid natin na tayo ay may Kristo. Kaya I am sorry. Ayan. I love you. So araw-araw ay mag-I love you tayo sa ating mga mahal sa buhay. Lalo sa ating mga asawa, sa ating mga bana, sa ating mga magulang, mga kapatid, sa ating mga anak. Araw-araw yan, I love you, anak. Ingat kayo dyan, I love you. Ganun nyo. Habang may pagkakataon pa tayong makapagsabi ng I love you, makapagsabi ng I am sorry. Yan, ha? Okay. So, dito tayo, praise the Lord, tayo ay tinuruan ng banal na espiritu kahapon tungkol sa panalangin na kung saan ay we have to guard our mind. Kaya nga kailangan tayong pumikit pag tayo manalangin nang sa ganoon na hindi tayo makakakita ng kung ano-anong mga bagay-bagay sa mundo na nakakapag-distract sa atin sa ating panalangin. Okay? Sa ating, yung bang connection natin sa ating Panginoong Jesus. Okay. So, praise the Lord. Tapos na tayo sa Kulusa. So, ang gagawin natin, God willing, sa December, mga ka-Team Jesus, ay kung saan tayo nag-umpisa sa January, dito, from January hanggang matapos tayo dito, gagawa tayo ng sinasabi nating magkakaroon ulit tayo ng mga laro na marami ang ating ibibigay na mga pagpapala, no, the Lord willing. Ay may mga laro yan na kung saan paunahan tayo kung ayon sa inyong journal kung anong mga nandiyan. Magtatanong ako, dito sa araw na ito, February 5, kung sinong mga mayroon dyan, balikan ninyo ang February, at kayo mananalo, congratulations. Yan. Bago yan mangyari, the Lord willing, ang bagong taon. Yan. Kailan sa bagong taon, para pagdating ng bagong taon, marami tayong mga pagpapala, no? Maraming pagpapala bigay ng Diyos sa atin. The Lord willing.
Siya lang nakakaalam. Di pa natin alam ang mangyayari sa ibang sa taon. No. June na, no? This coming Saturday, June na. At, June na ba this coming Saturday? Kailan yung ano natin? June 1 ba yun? June 1 ba yun? O May 31? Tingnan ko muna tingnan ko muna ang kalendaryo. Ang kalendaryo ba? 20 na tayo. O hanggang 30 lang pala. Okay. So, June, hanggang 30 lang ba? Ang May? O 31? Hanggang 31 ang May. Kaya, tingnan natin. Yes, hanggang 31 ang May. So, ano na yun ating, Sabado ng umaga tayo. So, bukas ay i-ano ko na sa inyo yan, i-finalize na natin kung sino ang magiging contestant, ang mga challengers sa ating Word of God display and Green Revolution. Okay? God willing. O yan, so dito na tayo sa Thessalonica. Hallelujah! Thessalonica tayo mga ka-Team Jesus. Thessalonica. So dito tayo sa Thessalonica. Chapter 1, verses 10. Chapter 1 to 10. Verses 1 to 10. So, maliit lang ang mga ano niya per chapter. Maliit lang o maikli lang. Kaya tapusin natin itong buong chapter ng first chapter, 1 to 10. Okay? Asa na ang inyong mga Biblia? Okay, so ang Sunday ay June 1 na. Kaya nga, Saturday tayo, mayroon tayong Saturday kung sino ang tatanggap sa challenge ng Word of God display doon sa mga bahay ninyo at ang ating Green Revolution, inisa na natin 'yon, no? So kung sino ang tatanggap ng challenge na 'yon, bukas, the Lord willing, ay i-arrange na natin yan dahil Biyernes na bukas, no? I-arrange na natin yan kung sino-sino para mag-umpisa na tayo sa alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga, ano na yan? Maliwanag na dyan sa Pilipinas, di ba? So, sino ang unang mag-live? Sunod, 30 minutes lang, sunod. I-arrange na natin yan kung sino ang magla-live. Okay, so dito na tayo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag tayo ay nagbabasa sa salita ng Diyos, wag na kayong mag-comment diyan na kung ano-ano, sapagkat nagbabasa nga tayo so sabayan ninyo akong magbasa at maglagay kayo diyan sa journal ninyo kung saan kayo tinuturuan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, dito tayo, Thessalonica. Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa iglesia dyan sa Thessalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong lahat at lagi namin kayong binabanggit sa mga panalangin namin. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Ayan. Ginagawa nyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo, hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Alam ninyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito
para sa kabutihan ninyo. Tinularan nyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon dahil tinanggap nyo ang salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganoon pa man, tinanggap nyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Sapagkat mula sa inyo lumaganap ang mensahe ng Panginoon, hindi lang sa Macedonia at Akaya na babalitaan ang pananampalataya niyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. O haleluya! Kaya hindi na namin kailangang banggitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya ninyo, sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para makapaglingkod o para maglingkod sa tunay na buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang nagliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Sa oras na ito, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa bawat isa. Gamitin mo ang iyong lingkod upang marinig namin ang mensaheng nais mong iparating sa amin, at ito po ay aming maging gabay sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Lahat ng ito ay aming binabalik at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So dito tayo sa unang bahagi ng mga taga-Tesalonica. So yung mga taga-Tesalonica, mga ka-Team Jesus, o kung balikan natin ang Colosas, ano ang katangiang ipinakita ng banal na Espiritu sa mga taga-Colosas? Sila ay mga mapagbigay. They are very generous body of Christ. Mapagbigay sila, mga ka-Team Jesus. Yun ang kanilang character, no? Mapagbigay sila. Very generous in giving. Kaya nga nagpapasalamat si Pablo sa mga taga-Colosas dahil nga isa sila sa mga malakas na magsuporta sa ministry, lalo na sa missions, na nagpapadala talaga sila ng mga financial na tulong, maging mga kapatid na tutulong doon kay Pablo, magsuporta kay Pablo, bibisita kay Pablo, na kung saan ang congregation, ang body of Christ, ang sumusuporta sa kanila. So samantala, dito naman sa Tesalonica, sa simula pa lamang ng liham ni Pablo, ay ipinapakita na dito ang katapatan, yung matibay na pananampalataya ng mga taga-Tesalonica. Kahit kung pinapaliwanag dito ni Pablo, sabi niya dito, alam ng mga taga-Tesalonica kung ano ang klaseng pamumuhay mayroon sina Pablo nung kasama pa nila sila. At ang klase ng pamumuhay na yon ay pamumuhay na payak o simpleng pamumuhay. Pamumuhay na yun bang makikita mo ba na nasa hirap ng buhay. Itong mga taga-Tesalonica ay hindi mga mayayaman, sila ay naghihirap sa buhay. Subalit sa kabila ng kanilang mga paghihirap sa buhay, matatag ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at sila ang mga mananampalataya o body of Christ na naging modelo ng ibang mga bahagi ng katawan ni Kristo sa Macedonia at sa Akaya. Praise the Lord. O see? Ano ba ang nais iparating ng banal na Espiritu sa atin dito? Kaya sabi niya rito sa makikita dyan sa 1
First Thessalonica pa pala tayo ha, mga ka-Team Jesus. I'm sorry, dalawa pala itong Thessalonica. First Thessalonica tayo ha, First Thessalonica chapter 1. So, makikita dito nito sa chapter 1 verse 4. Mga kapatid, ayan minamahal na mga kapatid na minamahal ng Diyos. Nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya, dahil tinanggap nyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, at may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Alam ninyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. O kasama dito ang 4, 5, 6. Tinularan nyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon dahil tinanggap nyo ang mga salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganoon paman, tinanggap nyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Dahil dito, nasa 7, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Sapagkat mula sa inyo, nasa 8, lumaganap ang mensahe ng Panginoon, hindi lang sa Macedonia at Akaya, na balitaan ang pananampalataya niyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. O see? Naging halimbawa sila. Tinanggap nila ang magandang balita sa kabila na sila ay naghihirap. Sila ay nahihirapan. Tinanggap nila ng may kagalakan sa puso na galing sa banal na Espiritu. Hallelujah. Kahit ganun ang kanilang sitwasyon, mga ka-Team Jesus, hindi sila natitinag sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Kristo. Kahit anumang mga paghihirap ang kanilang nararanasan, no turning back. At ang kanilang pananampalataya sa kabila ng anumang kanilang nararanasan, ayun pa ang naging halimbawa para makita ng ibang mga lugar sa Macedonia at sa Akaya, yung Europa yan yun yung ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa kabila ng anong sitwasyon meron sila, sa kabila ng kahirapan sa buhay, nananatili silang naniniwala kay Panginoong Kristo, at biruin mo silang naging halimbawa. Hindi lamang sa Akaya at sa Macedonia, maging sa ibang lugar, sa lahat ng lugar. Hallelujah. So, makikita, hindi na nila kailangan pang sabihin bakit mismong ang mga taga-ibang lugar ang nagsasabi, ay grabe yung ano na yan, yung lugar na yan dyan, yung mga taga-Thessalonians, ay yung mga Thessalonica, grabe yung mga the Thessalonians, grabe ang ano ng mga taga-Thessalonians, Holy Spirit power yan sila, Holy Spirit filled yung mga yan, grabe. Na sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya sa kabila ng kanilang mga sitwasyon sa buhay, sila pa nakikita ng iba kung gaano sila yung zealous. Alam niyo yung zealous, Z-E-L-O-U-S, yung zealous nila, yung kanilang matinding pagmamahal sa Panginoong Kristo. Yun ang nakikita diyan, Pinili sila ng ating Panginoong Diyos Ama. Biruin mo yan? In the midst, ang sabi dito sa English, you became imitators of us and of the Lord,
For you welcome the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. O, biruin nyo yan. Severe suffering. Matinding, ano yun? Matinding pagkaranas ng hirap sa buhay. Subalit, tinanggap nila ang salita ng Diyos na may kagalakan sa puso na mula sa banal na Espiritu. Sa makatuwid, mayroon ba tayong dahilan o mayroon ba tayong rason sa ating mga sitwasyon sa buhay? Masasabi ba natin na, ay, huwag muna ngayon. Ayoko muna kasi ang hirap ng buhay ko. Hindi ko kakayanin yan. Huwag muna. Kasi may problema ako sa aking asawa. Huwag muna. Kasi may problema ako sa aking mga anak. Huwag muna. Kasi busy pa ako. Nagtatrabaho ako para sa aking mga anak. Wala kaming ibang source. Yun lang. Ay, huwag muna. See? Mayroon ba tayong rason? Sabi nga sa salita ng Diyos, nothing can separate us from the love of God. Sickness, death, suffering, whatever, nothing can separate us from the love of God. Kung itong mga taga-Thessalonians na matindi, severe suffering, biruin ninyo yung severe suffering, na halos hindi ka na siguro makakakain sa bawat araw, halos gumagapang ka sa sobrang hirap. Subalit, kagaya ng pamumuhay na tinatanggap nila ni Pablo, na sila ay namumuhay na kung masaya sila kung mayroong makakain, thank you Lord. Kung walang makakain, thank you Lord. Nagpa-fasting sila. Kasi yun lang ang availability, okay. Kung walang provision ibigay ang Diyos, thank you Lord. Kung mayroon abundansya, praise the Lord. Puno pa rin ng kagalakan ang kanilang mga puso. Ba? Nararanasan na ba natin yan? Severe suffering ang ating nararanasan? I don't think so. Kung sila, tingnan ninyo, sa kabila ng kanilang matinding karanasan, matinding hirap na dinadanas, no? Sa halip na sila ay sumuko, kagaya ng ginawa ng iba nating mga kasamahan dati sa Team Jesus. Sumuko sila, ay, tita, pasensya na, hindi na po ako pwede kasi ang aking husband ay walang trabaho. So ako po ang magtatrabaho, kaya wala akong oras, ganito, ganyan. O yung isa naman ay kasi ganito, kasi ganyan, ganito, ganyan, ganon. Sana the more na tayo ay naghihirap, the more na tayo ay humaharap sa maraming pagsubok sa buhay, the more na dapat ay we will embrace sa salita ng Diyos at magpakalasing tayo sa presensya ng banal na Espiritu nang sa ganoon sa kabila ng severe na suffering na ating mararanasan ay hindi tayo malugmok, hindi tayo ma-discourage, hindi tayo ma-depress. Bakit? Kasama natin si Panginoong Hesus, hindi natin binibitawan ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa kabila ng sobrang hirap na nararanasan sa buhay. Dapat sana magalak tayo at magpasalamat tayo dahil kahit sabihin natin mahirap ang buhay natin, ay nakakaraos pa rin tayo, ligtas anumang kapahamakan, wala tayong mga sakit. Praise the Lord, Jesus Christ.
Ang atin kasi, ang hirap kasi sa atin, no? Ang tinitingnan natin ay yung ating sitwasyon. So, ang nangyayari, pinapalaki natin yung sitwasyon natin. So, yun ang nakikita natin. Kaya, kasi we magnified the situation. Yung sitwasyon natin na ganito kasi, ganyan. Yan ay deception from the enemy. Sa halip na, sabihin natin, ay, problema ka lang. Ay, sickness ka lang. Ako, I have Jesus in my life. I have a living God. I have a miraculous God. I have a God that will provide all my needs. I have a great provider, the great I am. Ikaw, ano ka lang, sakit ka lang. Ikaw, kahirapan ka lang. Sa halip na yun sana dapat ang ating gawin, ang ating iniisip, ang ating minimeditate ay ang ating mga problema, ang ating mga salip na ang imeditate natin ay ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, at magkaroon tayo ng pusong puno ng kagalakan. Thank you, Lord Jesus, sa lahat ng mga pagsubok na ito, sapagkat ito'y nagpapatunay na kaya ko to dahil kasama kita, ikaw ang aking lakas sa aking mga kahinaan. Oh. So, tingnan ninyo itong mga taga-Tisalonian sa simula pa lang. Nabalita sila sa buong Macedonia, Akaya, hindi lamang sa doon, kundi sa marami pang lugar, sa lahat ng lugar. Ha? Ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So, sa halip na, bakit tayo naging positibo? Ang iba ay, think positive, think positive. Hindi lang tayo nag-think positive. Bakit tayo, itanong mo sa sarili mo, bakit positibo ako? Ano ang batayan ng aking pagiging positibo? Bakit positibo ako? Bakit positive ako? Hindi lang dahil positive ako, I think positive, think positive. No! Halimbawa, kagaya ko sa sitwasyon namin dito. Si Tito Bryant, 1 year ang kanyang therapy. Every Saturday morning, we have to spend 3 hours, 1 hour and a half biyahe doon sa malayong lugar na yun. 1 hour and a half, balik na naman. Alam ng Diyos yan na ako ay pagod na ako sa pagbibiyahe, yung traffic dito, yung stress ko ba sa pagbibiyahe, mga sasakyan, ganyan, no? Pero, sinusubok niya ako. And I thank God for that. Every weekend yan ginagawa namin. Sa halip na ang weekend namin ay pahinga, mag-enjoy ako sa aking gardening, maglinis sa bahay. Yan ang ginagawa namin. Half day kami doon sa ibang lugar, no? Ano pa? Yan, nabangga yung Mercedes, nabangga. Lumping yung yung sasakyan ng Diyos. Ngayon ay tumitigil siya sa gitna ng daan. Hindi siya may mga pagkakataon na tumitigil siya sa gitna ng traffic. So, hindi siya safe. So, kailangang ipahinga siya nang sa ganoon ay malaman kung ano ang problema niya. So, ngayon, nagsimula kahapon, ay nag-rent a car kami. At ang bawat araw ng rent a car na yan ay $81. Ang bawat rent a car. No? Kasi kailangan ni Tito Brian ng car. Paano niya makapupuntahan ang mga pasyente ng Diyos? Oh. Tapos, ang Range Rover ay hindi man yun umandar dahil nga nasira siya, almost more than a year na hindi siya umandar. At wala mang budget na pangbayad noon para ipaayos. So, nung bininta ng Diyos yung bahay niya, mayroon na kami pampaayos, pinaayos na namin. At akala namin ay maayos na siya, pero ang nangyari pala, naabuso si Rob ay naabuso ng talir na yon na aming pinacheck namin si Rob.
tinanggal ang makina, inaabuso siya. Yung na-mess up ng mekaniko ng talyer na yun, yung mga parts ni Rob. At na ngayon na pinapaayos, nahihirapan yung mechanic na ayusin yung makina at maibalik siya doon sa mismong lagyanan dahil na-mess up nga ng mechanic na yun. Pero sa halip na kami ay mainis, magalit, Father God, Lord, patawarin mo po itong mechanic na ito na naging greedy. Patawarin mo siya. We release forgiveness sa mga taong ito. We release forgiveness sa company na ito, Panginoon. Katagpuin mo po sila. You see? Nananatili pa rin sa amin ang kagalakan. Mag-rejoice tayo, magpasalamat tayo sa kabila ng anumang sitwasyon ng buhay. Bakit? Kasi, hindi lamang na positive tayo. Why? Hindi lang positive tayo, everything will go well. No. Ano ang batayan ng ating pagiging positibo? Nagiging positibo tayo. Bakit? Kasi, nang dahil sa salita ng Diyos, nang dahil sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo na walang mga pagsubok na ibinigay niya sa atin na hindi natin kaya. Sabi sa salita ng Diyos, no? Kaya nga kailangan nating memorizein yung mga pangako ng Panginoon. Yun ang ating i-meditate. Kung ano man ang mga pagsubok sa buhay natin, ang sabi niya, give thanks for everything, for He is good at all times. Kaya, praise the Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, sapagkat sa kabila sa aming mga kahinaan, Ikaw ang aming lakas. Kaya namin to. I can do all things to Christ. Philippians 4:13, I can do all things to Christ who strengthens me. Dahil nagiging positibo tayong mga Kristiyano sapagkat naniniwala tayo sa pangako ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Ang ating pagiging positibo ay hindi kagaya sa pagiging positibo ng mga taong nasa mundo. Ang ating pagiging positibo, ang kagalakan na mayroon tayo ay hindi nanggagaling dyan sa mundo o kagaya ng kagalakan ng mga taong nasa mundo. Anong ginagawa nila para sila ay magalak? Mag-join dyan, pumunta sa mga nightclub, sa mga diskuhan, mag-karaoke, para makalimutan ang problema, magganito ganyan, mag-chismisan para makalimutan sandali ang problema, mag-inuman. Yan ang kagalakan ng mundo. Pero tayo na mga Kristiyano, hindi yun. Ang ginagawa natin, binubuno natin sa pamamagitan ng prayer. Binubuno natin sa pamamagitan ng prayer and fasting ang ating mga sitwasyon sa buhay. Ang ating mga pagsubok sa buhay, binubuno natin sa pamamagitan ng warfare, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, pagkanta, pagpalakpak, hallelujah, sapagkat tayo ay naniniwala sa kanyang mga pangako. May mga pangako ang ating Panginoong Jesucristo. Joshua 1 verse 9. Do not be dismayed, do not be discouraged, for I am with you wherever you go. See? Bakit ka matatakot? Bakit ka madidiscourage? That is His promise. At pag tayo ay naniniwala sa kanyang mga pangako at naniniwala tayo kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na ating pinaniniwalaan, yan ang pangako niya I will be with you wherever you go. Sa makatuwid, biruin mo yan, kasama mo ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo, ang Diyos na ang siyang lumikha ng sanlibutan, ang Diyos na siyang lumikha sa buong mundo, sa tao, sa lahat-lahat, siya ay kasama mo. Anong magagawa ng iba sa'yo? Anong magagawa ng mga problema sa'yo?
kung ang kasama mo ay ang makapangyarihang Diyos na siyang lumikha ng lahat. Kaya lang, ang problema, hindi natin pinaniniwalaan eh. Hindi natin pinaniniwalaan kung anong klaseng Diyos meron tayo. Bakit? Kasi hindi nga tayo nagbabasa sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, "My people perish because of lack of wisdom." Wala tayong karunungan, wala tayong kaalaman, dahil mangmang tayo sa salita ng Diyos. Kaya kapag mayroon tayong mga problema sa buhay, ang demonyo ay binubuli na naman tayo ng demonyo, nagko-condemn na naman ang demonyo, na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay ganyan, ay, ito na naman, na-depress na naman, hindi mo na ako mag-attend, hindi ako magsisimba, kasi ganito, ganyan. Oh. Kasi nakikinig ang salita ng Diyos, linggo-linggo lang. Hindi yun, araw-araw nating nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Araw-araw nating minimeditate ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga turo, nang sa ganoon ay anuman ang mga pagsubok na darating sa buhay, anuman ang mga palaso na ibibigay na hinahayaan ng Diyos upang tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya sa Kanya, upang tayo ay mas lalong hawakan ang Kanyang kamay. Lord, hold my hands. Carry me, Lord Jesus. Ang nangyayari kasi sa tao, how are you? Okay lang ako, okay lang ako, okay lang ako. No, it's okay not to be okay. Para sa ganoon, masurrender natin sa Diyos, isuko natin sa Kanya, Lord, I'm not okay. Lord Jesus, take over. Yan ang ginagawa natin, manahimik tayo sa social media, subalit nag-iingay tayo sa presensya ng Diyos. Nag-iingay tayo sa ating warfare. Nag-iingay tayo sa ating closet, sa ating kwarto. Nag-iingay tayo, binubuno natin sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-claim ng mga pangako ni Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, na itong aking sitwasyon, naniniwala ako, ikaw ang tatagpo sa akin. Hallelujah. See? So, kagaya sa mga taga-Thessalonians, they are experiencing severe suffering. Pero sa pamamagitan ng kanilang suffering na yun, sa kabila ng kanilang matinding paghihirap, mas lalo pa nilang pinapatatag ang kanilang mga pananampalataya kay Kristo. They are on fire of the Holy Spirit. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakang nanggagaling sa banal na Espiritu. So, yun yung fruit of the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Woo! Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, salamat po sa pagbukas mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Nandiyan ang iyong mga pangako. Ikaw na nangangako sa amin ay tapat sa iyong mga pangako. Hindi ka tao. Hindi ka tao na sablay ang iyong mga pangako, na kung saan ang mga pangako ay napapako. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako, sa iyong mga kaanakan. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Patatagin mo po ang aming pananampalataya sa inyo, na maging positibo ang aming pananaw sa buhay sa kabila ng aming mga pagsubok, sapagkat hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Kasama ka namin, oh hallelujah, sa makatuwid. Ano ang magagawa ng kaaway ng Diyos sa mga buhay namin kung nandito ka?
Kasama ka namin, Panginoong Jesus. O hallelujah, Lord. Buksan mo po ang isipan ng iyong mga anak. Tulungan mo po sila, Lord, na paniwalaan na ang iyong mga pangako ay tapat. Mangyayari ang iyong mga pangako sa mga taong naniniwala sa inyo, Panginoong Jesus. O hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po sa anumang mga suffering, sa anumang mga pagsubok na aming nararanasan ngayon. Salamat po sapagkat pinapaalala mo lang sa amin na hindi kami nag-iisa, na isuko namin ang lahat ng sitwasyon namin sa buhay sa halip na kami ang gagawa. Kaya namin to, kaya namin to. No, hindi namin kaya to kung wala ka. Lahat ng bagay ay makakaya namin kung kasama ka namin, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang aming lakas sa aming mga kahinaan, sa aming mga kalungkutan, sa aming mga depresyon. Ikaw ang aming lakas, Panginoong Hesus. O hallelujah. Ang iyong mga pangako ang aming pinanghahawakan. Kaya kami ay nagkakaroon ng kagalakan sa puso. Kami ay nagkakaroon ng positibong pananaw sapagkat ikaw ang iyong mga pangako, Panginoong Jesucristo, ang aming pinanghahawakan, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po, Holy Spirit. Salamat at ikaw ay nag-usap sa iyong mga kaanakan. Thank you. We are so grateful. We are so grateful. Salamat po sa mga mananampalataya sa Thessalonians na ito po ang ginawa mong halimbawa sa kabila ng kanilang severe suffering, ay nagiging matatag sila sa kanilang mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At sila naging halimbawa sa lahat ng mga taga-Macedonia at mga Akaya, hindi lamang sa mga lugar na yun, kundi sa lahat ng lugar, Father God. Ganon din po ang aming dinidesire. Maging anuman ang mga problemang dumarating sa aming buhay, Lord, na gawin mo kaming naging halimbawa sa iba, na hindi namin sukuan ang aming pananampalataya sa iyo, kundi magbabad kami sa presensya ng banal na Espiritu. I-meditate ang iyong mga pangako, pag-aralan ang iyong mga salita, at kilalanin, tanggapin, i-acknowledge ang presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Father, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa, Lord. Itatak mo sa aming mga noo, sa aming mga puso, ang mga salitang aming narinig ngayon. Ito yun, ito na magpapalakas sa amin, Lord, sa pagharap namin sa aming mga problema. Hindi namin palakihin ang aming problema, but we will magnify you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, sa aming mga paningin, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, na problema lang yan, sitwasyon lang yan, temporary lang yan. Subalit ang Diyos na aming pinaniniwalaan, ang Diyos na buhay, ay napakalaki. At ang aming problema na yan ay isang tuldok lang yan sa kanyang paningin. Oh, hallelujah. Thank you, Father God. Napakabuti mo po. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsagot ng aming mga prayer request. Maraming salamat po sa mga pagpapalang iyong inilaan sa iyong mga kaanakan, mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa iyong kapurihan. Father God, use us for your purpose and your glory. Maraming salamat po sa iyong mga mensahe sa araw na ito. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, aming hinihiling sa pangalan ni Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yay! Matagumpay ang Bible study ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome to the School of Faith. Kaya, bawat araw ay pinatatatag ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng pananalita ng Banal na Espiritu. So, kayo ba ngayon ay na-refresh? Kayo ba ay na-rebuke? O na-confirm? So, anuman ang mensaheng ipinarating ng Banal na Espiritu sa atin, let us embrace it. At, so, wag nating i-magnify, palakihin ang ating mga problema, kundi ang palakihin natin ay ang ating buhay na Diyos, at ang i-meditate natin ay ang kanyang mga pangako.
Yun dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon sa ating Bible study sapagkat nais ng Diyos na kausapin ka at nais ng Diyos na pagpapalain ka, nais ng Diyos na palayain ka sa anumang tanikala na ikaw ay nakagapos ngayon. At ako'y naniniwala na ngayon ay ikaw ay naging malaya na sa anumang tanikalang nakagapos ka. Kaya paniwalaan mo yan, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Yun nga yung sabi, we have to activate our faith, mga ka-Team Jesus. Okay, bye-bye.